Ako po si Aloy ng Palawan. Sana ay nasa mabuti kayong lahat. Gusto ko lang po na ibahagi ang karanasan ng pamilya namin dito sa Coron dahil sa isang babae na kamag-anak namin at pinatira sa bahay. Ang tunay niyang pangalan ay Vanessa, pero nakasanayan namin siyang tawaging Ate Vane. Sabi ni Mama, si Ate Vane raw ay anak ng yumao niyang pinsan na si Tita Vivian. Mula nang mawala si tita at sumama sa ibang babae yung ama, ay kung saan-saang kamag-anak na nakikitira si Ate Vane. Sabi palagi raw napapagmalupitan. Yun ang kwento niya kay Mama. Pero bago pa siya napunta dito sa amin, nawala siya ng mahigit 5 taon nang walang nakakaalam kung saan siya nagpunta o sino ang nakasama niya. Basta bigla na lang ulit siyang sumulpot sa lugar namin. At nung magkausap sila ni Mama sa Pantalan, ay nakiusap siya kung pwedeng sa amin muna siya makikitira pansamantala. Nung una ay nagdalawang isip si Mama kasi ang totoo ay may hindi magandang namagitan sa kanila dati ni Tita Vivian na mama ni Ate Vane. Ang una pa lang niligawan ng papa ko ay si Tita Vivian. Tapos nung araw mismo ng kasal nila ay hindi sumulpot si Papa kasi nakipagtanan na pala siya kay Mama. Halos mabaliw daw noon si Tita Vivian. Ang nakasalba lang sa kanya ay nung dumating sa buhay niya ang papa ni Ate Vanessa at si Ate Vane nga ang naging anak nila. Sa pagdaan ng panahon, naging okay na rin naman daw sina Mama at Tita Vivian hanggang sa igupo nga ng sakit si Tita at yung papa ni Ate Vane ay nagkaroon na rin ng ibang asawa. Inisip ni Mama na sa pamamagitan ng pagkupkup niya sa nag-iisang anak ni Tita Vivian ay mababawasan kahit papano ang naging kasalanan nila noon ni Papa. Si Papa naman kontra siya sa naging desisyon ni Mama pero wala siyang nagawa. Sa mga unang araw at buwan, wala naman kaming nakitang problema kay Ate Vanessa. Mabait siya sa aming lahat, kina Mama at Papa at sa aming 3 magkakapatid. Kay Kuya Kevin, kay Ate May at sa akin nga. Ako yung bunso sa amin, Sir Neb. At 16 pa lang ako nung mga panahon na yon. Si Ate Vane hindi ko alam ang eksaktong edad niya. Sa pagkakaalam ko lang noon ay nasa mahigit 20 na siya. Pero mas matanda si Kuya Kevin sa kanya. Palagi ko silang nakikitang magkausap. Minsan nga napapansin kong laging nakaakbay si Ate Vane kay Kuya. Si Kuya naman ang kamay laging nasa hita ni Ate Vane. Hindi lang pala ako ang nakapansin sa pagiging malapit nila ng sobra sa isa't isa. Pati rin si Ate May. Narinig ko kasing sinusumbong ni Ate May ang dalawa kina Mama at Papa. Kaya si Mama kinausap niya ng bukod sina Kuya at Ate Vane. Hindi raw magandang tignan dahil magkamag-anak sila. Mula noon biglang nagkasakit si Ate May. May pasok dapat siya noon sa school pero hindi siya lumabas ng kwarto. Kaya pala nilalagnat siya at nananakit daw yung buong katawan niya. Pinainom naman agad siya ni Mama ng gamot. Hindi pa rin siya gumaling makalipas ang mga 3 araw kaya dinala na siya sa pagamutang malapit sa amin. Pero wala ring nagbago sa kalagayan niya. Pumasok ako sa kwarto ni Ate May. Naabutan kong nakaupo sa tabi niya si Ate Vane. Pinupunasan siya ng bimpo. Paglabas ni Ate Vane, naupo ako sa tabi ni Ate May. Sir Neb, may binulong siya sa akin na kinagulat ko. Kahit nanginginig at nauutal siya sa pagsasalita, ay naintindihan ko ang sinabi niya na huwag daw palapitin sa kanya si Ate Vanessa. Tinanong ko si Ate May kung bakit. Bakit ayaw niyang palapitin sa kanya si Ate Vane? Unti-unti niyang tinaas yung kamay niya papunta sa bibig at sa mahinang boses ay sinabi sa akin ang salitang lason at pagkain. Nakaramdam ako ng takot. Ang una kong naisip ay nilason siya ni Ate Vane sa pagkain. Pero kung lason, ba't ganun ang nangyayari sa kanya? Diba dapat nanghihina siya, nahihilo, nagsusuka at kung minalas pa ay namatay. Pero bakit lagnat at sobrang panghihina ng katawan na nangangatal? Hinawakan ko yung kamay ni Ate May. Sabi ko huwag siyang mag-alala. Sasabihin ko kina Mama. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Mama sa kusina. Kumakain kasabay si Ate Vane, kaya hindi ko agad nasabi.
Pero nag-alala ako kasi nakita kong palihim na sinusulyapan ni Ate Vane ang bawat pagsubo ni Mama ng pagkain. Hindi ako nakatiis. Tinawag ko si Mama. Nagkunwari akong masakit ang tiyan. Sabi ko pakihanap niya muna yung pamahid niya. Paraan ko yun para mailayo siya kay Ate Vane at masabi ang pinapasabi ni Ate May. Tumayo naman si Mama. Pumasok sa kwarto nila ni Papa para kunin yung pamahid. Sinundan ko siya. Nilak ko yung pinto ng silid nila bago ko sinabi sa kanya ang pinapasabi ni Ate May. Tumingin sa akin si Mama na parang nabigla. Hindi pa siya nakakapagsalita nang bigla siyang magsuka. Wala noon si Papa. Nasa trabaho kaya nataranta ako. Ang daming sinuka ni Mama kaya nanlupaypay siya sa panghihina. Pinainom ko ng tubig at hiniga sa kama nila. Hinanap ko si Kuya Kevin. Nakita ko siyang nagsisibak ng kahoy sa labas. Sabi ko dalhin namin si Mama sa doktor. Natatawang naiiling si Kuya at sabi para nagsuka lang. Baka napagod lang daw o may nakaing hindi maayos. Hayaan ko muna raw na makapagpahinga. Pagdating ni Papa, bahala siyang magdesisyon kung anong gagawin kay Mama. Sinubukan kong lapitan si Ate Vane pero nagkutkot lang siya ng kuko habang sinasabi sa akin na huwag akong mag-alala. Ayos lang daw si Mama. Hindi ko lang maiwasan na mag-alala dahil sa sinabi ni Ate May. Kaya nung gabi na nakita kong pumasok si Ate Vane sa kwarto niya, pinigilan ko. Sabi ko ako na ang magpapakain sa ate ko. Nakita ko yung pagtataka sa mukha niya pero binigay pa rin niya sa akin yung pagkain. Alam kong hindi yun kakainin ni Ate May kaya hinandaan ko siya ng tinapay at yun ang pinakain ko sa kanya. Nung gabi habang parehong may sakit sina Mama at ate, nakita ko sina Papa at Ate Vane sa kusina. Panay ang tawanan nila at kinukurot pa ni Ate Vane si Papa sa tagiliran na parang naghaharutan. Sa pagkakaalam ko hindi nga pabor si Papa sa pagtira sa amin ni Ate Vane. Pero sa mga sandaling yun, parang kuhang-kuha na ni Ate Vane ang loob niya. Pareho sila ni Kuya Kevin. Kinukutuban na ako ng masama noon. Nagdududa akong may mali sa mga nangyayari. Mga 1 linggo pa bago kami magbakasyon sa eskwela. Pero hindi na ako pumasok kasi nag-aalala ako kina Mama at Ate May. Wala na akong tiwala kina Papa at Kuya Kevin dahil sa tingin ko namamanipula na sila ni Ate Vane. Parang wala silang pakialam sa pagkakasakit ng 2 babae sa pamilya. Hindi nga rin nila napapansin na hindi na ako pumasok kahit may 1 linggo pa kaming klase. Salitan kong binabantayan yung Mama at ate ko. Sa gitna ng pagkakasakit na yon nila ate at Mama, nalaman ko na meron talagang namamagitan kina Kuya Kevin at Ate Vane dahil nahuli ko silang naghahalikan. Doon pa mismo sa terrace namin. Hindi sila nahiyang may makakita. Alam naman ng mga kapitbahay na mag-second cousin sila. Gusto ko sana silang sitahin. Pero alam ko naman na hindi nila ako papansinin. Tingin nila sa akin bata lang. Mga ilang araw ang lumipas. Si Papa naman ang nahuli ko. Nakita ko siyang nanggaling sa banyo. Papasok na sana ako dahil gagamit din ako ng banyo. Pero pinigilan ako ni Papa. May tao pa raw. Nagtaka ako. Kaya pala ay nandoon pa si Ate Vane. Ibig sabihin magkasama sila sa banyo. Sir Neb, hindi ko alam ang mararamdaman ko noon. Nagalit talaga ako kay Papa dahil niloloko niya si Mama at kay Ate Vane pa talaga na parang anak na niya. Sa galit ko ay hindi na ako nag-isip. Sinabi ko kay Kuya Kevin. Nagalit din si Kuya. Ang nasa isip ko ay si Ate Vane ang kukumprontahin niya. Pero sa halip ay si Papa ang hinanap niya at nang makita ay hinamon niya ng suntukan. Si Papa naman pinatulan siya. Nagsuntukan nga sila. Hindi ko maawat dahil pareho silang parang galit na galit sa isa't isa. Mas naging apektado pa sila kay Ate Vane
kaysa sa pagkakasakit nila mama at ate ng ilang araw. Hindi ako nakatiis. Ako na mismo ang kumumpronta kay Ate Vane. Naabutan ko siya sa kusina na nagtitimpla ng kape na parang walang anuman sa kanya yung nangyayaring pagkakagulo ni na papa at kuya dahil sa kanya. Nilapitan niya ako at sa tenga ko pa talaga nagsalita na parang nang aakit. Bulong niya, baka gusto ko rin daw siyang subukan kasi hindi raw masarap ang kuya at papa ko. Nabigla ako sa sinabi niya. Tapos tinitigan niya ako sa mga mata. Sir Neb, ewan ko kung anong meron. Bakit sa pagtitig niya sa akin ay unti-unting nanlalabo yung tingin ko at parang wala akong ibang nakikita kundi ang mukha niya. Kinusot ko yung mga mata ko bago pa ako mawala rin sa sarili. Tinulak ko siya palayo sa akin at agad akong pumasok sa kwarto ni Ate May. Wala na akong maisip na hingan ng tulong. Kaya lumabas ako ng bahay at nagpunta sa kaibigan ni mama na si Aling Tinay. Kinuwento ko yung nangyayari sa pamilya namin. Napatayo si Aling Tinay at napaantanda. Sabi niya posibleng ang mama at ate ko ay kinukulam sa pamamagitan ng pagkain at ang papa at kuya ko naman ay nahihipnotismo. Nagulat ako sa sinabi niya. Kasi noon lang ako nakarinig ng kulam sa pagkain. Maraming tinanong sa akin si Aling Tinay tungkol sa pagkatao ni Ate Vane. Pero syempre, kung ano lang ang naikwento rin sa amin ni nanay, yun lang din ang nasabi ko. Pinababalik ako ni Aling Tinay sa bahay namin. Pantayan ko raw mabuti ang mama at ate ko. May kakausapin lang siyang tao na makakatulong sa amin. Binilinan niya ako na hanggat maaari ay puro tubig lang muna ang ipainom ko. Hintayin ko raw ang pagdating niya. May mga sinabi pa sa akin si Aling Tinay. Pero wag ko raw sasabihin kay Ate Vane ang mga pinag-usapan namin. Maraming tanong sa isip ko kung bakit gagawin yun ni Ate Vane sa pamilya namin. Wala naman kaming kasalanan sa kanya. Yung nangyari naman kina mama at tita Vivian, matagal na panahon na. Hindi pa nga siya sinisilang noon. Kung hindi nga nangyari yun at sina Papa at Tita Vivian ang nagkatuluyan, di sana pare-pareho kaming wala sa mundo. Siyempre iba yung magiging anak nila. Sinunod ko yung bilin ni Aling Tinay. Puro painom ng tubig ang ginawa ko kina mama at ate. Yung pagkain na hinahanda ni Ate Vane, palihim kong tinatapon sa basurahan. Hindi ko sinasabi sa kanya na hindi ko yun pinapakain kina mama. Pero kumuha ako ng sample ng pagkain at dinala ko kay Aling Tinay. Dahil kailangan daw muna yung makita ng gagamot kina mama. Chinempo naming wala si Ate Vane sa bahay nung pumunta si Aling Tinay kasama ang matandang lalaki. Albularyo pala ang kasama ni Aling Tinay. Magaling daw yun sabi niya. Parehong tinignan sina mama at ate. Sabi sa akin ng albularyong si Mang Gustab, base sa nakita niya sa pagkain, meron daw yung orasyon ng kulam. Parang lason na unti-unting wawasakin ang lamang loob ng taong biktima. Matindi raw yun dahil mahirap malaman ng walang alam sa ganoong bagay. Mabuti na lang daw at nakayanan pa nila ate at mama ang pagpapahirap na ginagawa sa loob ng katawan nila. Pinalipat ng albularyo si mama sa silid ni ate. Pinagtulungan naming buhatin. Maigi na raw sa silid ni Ate May para kung dumating man ang papa ko ay hindi maiistorbo ang gagawin niyang panggagamot. Tapos pinalak niya sa akin yung pinto. Naiwan kaming dalawa ni Aling Tinay sa labas. Maya-maya ay natanaw kong paparating si Ate Vane. Nag-alala ko dahil maaabutan niya yung albularyo sa bahay namin. Masama agad ang tingin niya nung makita si Aling Tinay. Inunahan ko na bago pa siya magtanong. Sabi ko dinadalaw ni Aling Tinay si mama. Tsaka may doktor na kakong tumitingin kina mama at ate. Tsak nagagaling na sila. Parang hindi narinig ni Ate Vane ang sinasabi ko. Nakikiramdam siya. Nakakunot ang noo niya. Diretso siyang kumatok sa kwarto ni Ate May.
Sinaway siya ni Aling Tinay at sabi ay hayaan muna ang doktor. Hindi namin sinabing albularyo. Sa kilos ni Ate Vane, halatang hindi siya mapakali. Tingin ko nararamdaman niyang hindi talaga doktor ang gumagamot kina mama. Nagulat ako at napatayo sa pagkakaupo ko sa sofa nung biglang lumapit uli si Ate Vane sa nakasarang pinto ng kwarto ni ate. Kinalampag niya yon ng kinalampag. Dalawa na kaming umaawat ni Aling Tinay sa kanya. Hindi naman binubuksan ng albularyo ang pinto. Hanggang sa hindi na maitago ni Ate Vane yung pagkabalisa sa nangyayari. Nilakasan pa niya yung pagkalampag. Nagsisigaw na siya at nagwala. Kita ko yung pamumutil ng pawis niya. Pero nagmamatigas noon yung albularyo. Hindi talaga binubuksan ang pinto. Hindi na nakatiis si Aling Tinay. Tinulak niya si Ate Vane na napaupo sa sofa. Tinanong niya kung bakit ba pilit iniistorbo ang manggagamot. Ayaw daw ba niyang gumaling ang mama at ate ko? Hindi makakibo si Ate Vane. Matalim ang tingin niya kay Aling Tinay. Tapos tumayo siya. Tinulak din si Aling Tinay at saka patakbong pumasok sa kwartong pinagamit kina mama. 4 kasi yung kwarto namin. Yung kina mama at papa, yung kay Ate May, yung kay kuya at sa akin. Pero magkasama na lang kami ni kuya sa iisang kwarto dahil yung kwarto ko ang siyang pinagamit nila kay Ate Vane. Sabi sa akin ni Aling Tinay, sa nakita niyang reaksyon ni Ate Vane, walang duda, may kinalaman niya ang babaeng yun sa nangyayari kina mama at ate. Binilinan ako ni Aling Tinay na wag kong hahayaan na makalapit si Ate Vane kina mama. Kung kinakailangan na ilak ko lagi ang kwarto ni Ate May, ay gawin ko. Maprotektahan ko lang sila. Sabi ko naman bakit hindi na lang namin palayasin si Ate Vane kung siya naman pala talaga ang may likha ng lahat ng gulo sa bahay namin. Hindi ko raw yun magagawa dahil lang papa at kuya ko ang makakalaban ko. Kailangan din daw silang gamutin para mawala yung paghipnotismo ni Ate Vane. Nagtataka kami dahil masyado nang matagal ang albularyo sa kwarto ni Ate May. Naiinip na rin akong malaman nun kung ano ang nangyari sa panggagamot niya. Inabot na kasi ng ilang oras. Alam ko malapit nang dumating sina papa at kuya mula sa magkaibang trabaho. Kaya sabi ko kay Aling Tinay, katukin na namin si Mang Gustab. Sumang-ayon naman siya kasi kailangan na rin niyang umuwi sa kanila. Baka hinahanap na siya ng asawa niya. Sir Neb, nakailang katok kami pero hindi sumasagot si Mang Gustab at hindi rin nagbubukas ng pinto. Nagkatinginan kami ni Aling Tinay. Baka kung ano na ang nangyari sa loob. Nag-alala na ako kaya hinagilap ko yung susi ng kwarto. Alam ko may pinaglalagyan noon si mama na magkakasama yung mga susi. Bigla kong naalala doon sa ilalim ng sapin ng altar sa sala. Kinapa ko roon. Nakuha ko naman. Nagmamadali kong binuksan yung kwarto. Pagbukas ng pinto, bumulaga sa amin ang hindi magandang sitwasyon ng albularyo. Nakasalampak ng upo sa isang sulok ng silid at nakapikit. Napasigaw si Aling Tinay. Ako naman dali-dali kong nilapitan. Habang pinupulsohan ko si Mang Gustab, naramdaman ko yung presensya sa kisame. Unti-unti akong napatingala. Yung mga kwarto naming magkakatabi, yung bawat dingding ay hindi nakasagad sa kisame. Kaya bale open yung bandang itaas. Sir Neb, pagtingala ko, nanlaki yung mga mata ko sa nakita ko. Si Ate Vane, nakasilip siya roon. Yung mukha lang niya ang kita ko. Tapos nakangisi siya. Nanlamig ako sa takot. Napaisip ako kung paano niya naabot yung siwang sa itaas ng dingding. Mataas yun. Wala naman siyang upuan na magagamit para matungtungan doon. Tumakbo ako papunta sa kwarto ni Ate Vane. Nakabukas yung silid niya at nakatayo na siya sa lapag na para bang hinihintay talaga ako. Sabay sabi niya sa akin
na magaling siya at walang makakatalo sa kanya. Napaatras ako. Tinanong ko siya kung bakit niya yun ginagawa sa pamilya namin. Humakbang siya papalapit sa akin. Simple lang daw. Lahat ng nagpahirap sa mama niya at sa kanya ay makakatikim ng paghihiganti niya. Ang totoo raw ay si mama na ang huli at ang ate kong pakialamera, sumbongera. Kailangan ko raw makiisa sa kanya, kina kuya at papa, para maging isang buong pamilya kami, para maging masaya kaming apat. Sayang naman daw ang ilang taon niyang pag-aaral ng kulam sa bundok kung hindi niya magagawa ang gusto niya. Kinilabutan ako sa mga sinabi niya. Kaya pala nawala siya ng matagal ay yun ang pinagkaabalhan niya. May mga sinabi pa siya na hindi ko na inintindi dahil kailangan ni Aling Tinay ang tulong para madala sa ospital si Mang Gustab. Pero hindi na ako sumama sa ospital. Tumawag lang ako ng tricycle. Hindi ko kasi pwedeng iwan sina mama at ate. Nung makaalis na sina Aling Tinay at Mang Gustab, tsaka ko ulit hinarap si Ate Vane. Pinapalayas ko siya. Sabi ko matakot siya sa karma. Habang pinagtutulakan ko siya palabas ng bahay namin. Para siyang nakakaloko na tumatawa pa. Anong karma raw ba ang sinasabi ko? Siya nga raw ang karma para sa mga taong nang api sa kanila. Sir Neb, sa aktong yun dumating si Papa. Sa halip na ako ang kampihan, si Ate Vane talaga ang pinrotektahan niya. Alam kong hindi ganoon si Papa, maski si Kuya nung dumating. Nung malaman niyang pinapalayas ko si Ate Vane, ay ako pa yung hinila niya sa labas. Ako raw ang lumayas. Yung pangyayaring yun, may ilang kapitbahay ang nakakita. Hindi ko na alam ang gagawin ko nung pinalalayas ako nila Papa at Kuya. Sina Mama at Ate, ang mas inaalala ko, hindi ang sarili ko. Baka tuluyan na silang patayin ni Ate Vane. Naisipan kong puntahan yung kamag-anak namin sa kabilang bayan, si Lola Maming. Malayong kamag-anak na namin siya. Sa pagkakaalam ko ay may alam din siya sa mga kulam. Yun ang dahilan kaya medyo takot din sina Mama sa kanya. Pero sa pagkakataon na yun, ramdam ko na siya na lang ang makakatulong sa amin. Nakilala naman niya ako kahit matagal-tagal na rin kaming hindi nakakadalaw sa bahay nila. Nung sabihin ko ang problema, ay sumama siya sa akin sa bahay. Siya na raw ang bahala. Bibigyan daw niya ng leksyon si Ate Vane. Sa side din ni Mama si Lola Maming, kaya kilala niya si Ate Vane. Habang daan papunta sa amin, ay nag-uusap kami. Sa kanya ko nalaman na hindi lang pala kami ang pinerwisyo ni Ate Vane. May mga nauna na sa aming mga kamag-anak na sinumpaan niya ng sakit. Yung mga kamag-anak daw na kumukop at nagmaltrato sa kanya buhat ng mamatay ang mama niya. Lahat din daw ng nagkaatraso sa mama niya, binalikan niya. Pati nga raw yung mga naging bagong asawa ng papa niya. Hindi naman daw pinapatay, pero kinakabitan ng sakit sa pamamagitan ng kulam. Ang balita ni Lola, gumaling naman sila dahil mga nagpaalbularyo. Yung dalawa sa kamag-anak naming pinerwisyo ni Ate Vane ay si Lola Maming din mismo ang nakatulong. Yung iba ay ibang albularyo. Pagdating namin sa bahay, nadatnan naming kumakain na ng hapunan sina Papa, Kuya at Ate Vane. Parang wala silang problema. Pero napakunutang noo ni Ate Vane nung makita si Lola Maming. Pinagmumura niya si Lola Maming. Hindi siya pinansin ni Lola Maming. Dumiretso si Lola kay Papa at dinutdot ang noo niya habang may inuusal. Baka orasyon. Tapos ganun din ang ginawa sa dibdib ni Papa. Sinubukan siyang pigilan ni Ate Vane, pero naagapan ko naman. Hinawakan ko si Ate Vane para hindi niya malapitan si Lola Maming. Ganun din ang ginawa ni Lola kay Kuya. Dinutdot din niya ang noo at dibdib habang may binubulong-bulong na siya lang ang nakakaintindi. Nagpumiglas si Ate Vane. Nakawala siya sa akin at tinulak niya si Lola Maming. Agad ko namang tinulungan si Lola na makatayo.
Nilapitan niya si Ate Vane at hinarap. Binalaan niya na habang may pagkakataon pa ay tanggalin na ang sumpa sa mag-ina, gayon din sa mag-ama. Sa halip na sumunod ay matigas ang mukhang umusal ng sariling orasyon si Ate Vane. Tinapatan yon ni Lola Maming nang pagbanggit din ng orasyon niya. Nagtapatan sila. Para silang nag-aaway sa lingwaheng silang dalawa lang ang nakakaalam. Sina Papa at Kuya nakatulala lang. Ako naman para akong nabibingi sa pagpapalitan ni na Lola at Ate Vane ng mga salitang kakaiba. Nagtatagisan sila ng lakas sa pamamagitan ng mga orasyon. Yun ang naging paraan nila ng paglalaban. Hanggang takpan ni Ate Vane ng kamay ang mga tenga niya. Pero patuloy pa rin siya sa pagsasalita ng orasyon niya. Kita ko sa mukha niya na nahihirapan na siya. Pinagpapawisan na siya at napapapikit na parang nasasaktan. Nakita kong may dugo ng umaagos sa tenga niya hanggang sa hindi na niya matagalan. Hindi niya nakaya ang lakas ni Lola Maming. Bigla siyang nagtatakbo palabas. Wala siyang dinala na kahit na ano sa mga gamit niya maliban sa damit at pambahay na tsinelas na suot niya. Si Lola naman hinihingal siyang napaupo sa sofa. Akala mo nakipaglaban ng katawan kahit puro bibig lang ang ginamit niya. Isang paraan daw yun ng mga mangkukulam na gaya niya at ni Ate Vane. Alam niyang limitado pa ang kakayahan ni Ate Vane dahil bata pa. Ang kinakabahala niya ay kapag nagkaedad na si Ate Vane at natutunan ang mas higit na kapangyarihan sa kulam. Nung makausap ko sina Papa at Kuya Kevin, natatandaan naman nila ang mga regular na gawain nila sa araw-araw. Pero ang hindi nila matandaan ay ang tungkol kay Ate Vane. Naniniwala naman ako dahil kung ako ang tatanungin ay nag-iba naman talaga ang ugali nila. Alam kong hindi sila ganoon at hindi pwedeng wala silang pakialam kina Mama at Ate. Sobra nga silang nag-alala nung malaman ang kalagayan nila at sa mga nangyari. Hindi naman agad gumaling sina Mama. Ilang araw pa rin ang lumipas. Pero at least 3 na kaming nag-aalaga sa kanila at pati si Lola Maming. Namalagi siya sa bahay namin hanggang sa tuluyang gumaling sina Mama at Ate. Ayaw na nga siyang paalisin sa bahay. Pero sabi ni Lola, kailangan din siya ng anak niya at apo. Bilin niya na kapag bumalik si Ate Vane ay ibudbud ko sa sahig ang abo na iiwan niya sa akin. Pahihinain daw noon ang kapangyarihan ng kulam. Lumipas yung mga buwan at taon ay hindi na ulit nagpakita ni Anino si Ate Vane. Kaya yung pamilya namin ay napanatag na at nakabalik na kami sa normal naming buhay. Yun nga palang mga naiwang gamit sa amin ni Ate Vane ay sinunog lahat ni Mama. Kahit papano ay nakaramdam din ako ng awa kay Ate Vane. Baka may matindi talaga siyang pinagdaanan mula nang mamatay ang nanay niya. Pero dahil sa paghihiganti na ginawa niya, lalo lang humirap ang sitwasyon niya.